Ang ama ni Gloria Baby Crespo Conco ay nagsilbing alkalde ng Cabiao sa loob ng 23 taon. Ang kanyang ina naman ay public school teacher. Hindi maikakailang namulat si Baby sa isang pamilya na sanay at hasa sa serbisyo publiko. Alam mo nung araw, ang tatang ko kasi may-ari ng bakery dito sa Cabiao. Chinese siya, maraming nangingikid, alam mo na, dayuhan. Pero nung si Mayor Crespo na ang naging mayor, wala nang nangikil sa kanya. Kasi alam nilang hindi ko konsintihin ni Mayor Crespo ang gano'ng mga gawain. Napakasimpleng tao ni Mayor. Alam mo ba, yung naglalakad dyan, nakakamiseta lang siya, tapos nakashort. De teacher nga kami, mahasalubong namin siya, magpapapirma kami. Alam mo, kahit nasaan, pupunta kami sa gilid ng bakod, pipirmahan niya yung pinapipirmahan namin. Ganyan kabait at kasimple si Mayor Crespo. Alam mo ba, nung maliliit si Baby at saka si Marivic, ang eskwela namin yan nagsisipagtrabaho yan. Kahit na sila anak ng mayor, gumagawa sila ng trabaho. Kaya tuwang-tuwa kami dyan kay Baby at saka kay Marivic. May isang pagkakataon na naalala ko nung bata ako, nagtampo ako kay daddy Kasi may bago akong tsinelas na excited akong gamitin yon. At bigla ko na lamang nakita na wala yung tsinelas, hindi ko alam kung bakit. Yung pala, yung daddy ko naawa sa isang bata, ibinahagi niya yung tsinelas na yon. Hindi ko talaga maubos maisip na bakit ako yung anak niya, ibinigay pa niya sa ibang bata yung tsinelas. Not until the day na lumaki na ako, nagkaisip, nakita ko kung ano pala ang meaning ng ginawa ng tatay ko na yon. Na ako bilang anak niya ay pwede niyang palitan yon or maaari pa niyang maipadama sa ibang pamamaraan yung pagmamahal. Ngunit yung bata na yon, minsan lang niya may encounter o makakausap. Ngunit habang buhay, natitimo sa batang yon yung kaligayahan at pagmamahal na nadama sa isang punong bayan. Marangal na paglilingkod. Ito ang naging sandigan ng kampanya ni Mayora Baby. Para sa akin, ang integridad ay isang bagay na hindi mo ipapangako ang hindi mo kaya. Pagiging tapat, kung ano lamang yung naiisip mo at kakayanan mo, yun lamang ang ibabahagi mo sa iyong mga pinaglilingkuran. Isang masipag at walang takot sa pakikipag-usap kahit sa senador, sa presidente, kahit anong organisasyon na sa tingin mo, yan ay magiging kapartner o kaalakbay ng bayan upang ang mga programa mo ay iyong mapalaki at madama ng pinakamalayong tao sa barangay o sa bayan ng Cabiao. Yan ay isang dapat na maging ugali ng isang leader. Hindi mo iisipin na kaagad tayo ay pupunta sa bangko at hahanap ng pera upang lamang ang programa mo ay magawa. Yan siguro yung pinakahuli mong dapat gawin. At nais ko ring ipaalala mula sa aking ama, hanggang nang ako'y magpunong bayan, ang bayan ng Cabiao ay hindi nangutang. Nagkaroon tayo ng sariling kakayanan at nakipag-partner tayo sa iba't ibang organisasyon, senador, at ang Pangulo, ang Congressman, upang ang lahat ng bagay na kung ano ang mayroon ng bayan ng Cabiao ngayon ay mangyari. Noong naluklok sa pwesto bilang alkalde si Mayora Baby, third-class municipality lamang ang Cabiao. Pinagtrabahuhan niya ang pagpapalawig ng mga proyektong sumasagot sa problemang pang-agrikultura, kalusugan, edukasyon, kaligtasan at pabahay sa Cabiao. Ito ang naging preparasyon at pundasyon para makamtan ng Cabiao ang pagiging first-class municipality. Natapos ang termino ni Mayora Baby noong 2007. Ngunit nagpatuloy pa rin siya sa pag-uwi ng mga proyekto tulad ng silid-aralan, library at mga libro para dito. Kinuha rin siya ng presidente ng Ateneo de Manila na si Father Ben Nebres para maging executive director ng GK Builders Institute. Tinuturuan niya mga mayor sa iba't ibang lugar sa Pilipinas kung papaano magtatayo ng progresibong Gawad Kalinga communities sa kanilang mga lugar. Noong 2009, siya ay nahirang bilang Kaya Natin Champion, isang samahan ng mga mararangal at bagong lider ng ating bansa.
ngayon, mas magiging malalim, mas magiging malawak, at palagay ko, mas maraming private partnership ang aking iuwi sa bayan ng Cabiao. Una po sa lahat, ang Team Baby ay nabuo dahil yan ay pinagdasal naming lahat. Pinag-usapan kung sino ang dapat maging Vice Mayor. Nagkaroon ng maraming pag-uusap, pinili namin talaga kung sino ang magiging karapat-dapat. At finally, nakuha po namin ang grupo namin at yung mga konsehal namin na nanindigan para po ang bayang Cabiao ay mapangalagaan. Alam po ninyo, ang darating na halalan ay isang pinakamahalagang bahagi ng bansa, ng bayan at ng probinsya. Sama-sama po nating pag-aralan, higit sa lahat ipanalangin, na kaming lahat nakaharap sa inyo ay maging tapat, maging tunay sa aming mga sinasabi. At ako po bilang isang kandidata, nais ko pong hingin ng inyong panalangin upang ako ay magabayan at hindi mangako ng kung ano-ano. Bagkos, magiging isang tunay na leader. Si Kongko ang mayor ko dahil subok na sa ginawa niyang panunungkulan dito sa bayan. Yung lahat ng mga kailangan ng taong basic services na ipagkaloob niya. Si Kongko ang mayor ako sapagkat sa kanya ko nakita ang katapatan ng kanyang paglilingkod sa bayan. At saka napakabait na mayor. Kaya walang masasabi ang taong bayan na siya ay nangurap. At sa kanya ko naranasan ng 3 termino niyang katahimikan sa bayan. Si Kongko ang mayor ako kasi mabait siya. Napaunlad niyan lahat ng isolated area ng Cabiao. Hindi siya nagsamantala, hindi niya inubos ang pondo ng munisipyo. Wala siyang inaping tao. Mahal siya ng lahat ng tao. Hindi niyo kami maiaalis sa kanya kahit ano pa ang dumating, kahit na anong unos. Basta't kami, Koko kami. Sa inyo pong lahat na mga mahal kong kababayan, nais ko pong magpasalamat sa lahat ng pagtitiwala at pagkakataong ibinigay niyo sa akin bilang isang leader. At bilang pagpapasalamat at pagpapahalaga sa inyo, ginawa ko po ang aking tungkulin sa abot ng aking kakayanan at ang isang marangal na paglilingkod ng ating itinaguyod. At aking pong nais sabihin sa inyong lahat ngayon na yan ang ating ipagpapatuloy. Ating pagsisikapan na ang lahat ng programang ating inumpisahan ay makarating, mapalaki at mapadama sa bawat pamilya sa bayan ng Cabiao. Mahal ko po ang bayang Cabiao. Maraming salamat po.